Abutin man ng ilang araw ang protesta ng iglesia, di raw aatras ang ombudsman sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sagot niya sa paratang na singled out si Marcoleta, mataas man o mababa, tatamaan pag mali ang ginawa. Yan ang Politico Update ni John Manalo. And of course, our friends from the RNC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Tinabla ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga alegasyon na pinupuntirya ng kanyang opisina sa Senator Rodante Marcoleta na nakatakda na nilang kasuhan ng plunder dahil sa pag-amin nito ng pagtanggap niya na 75 million pesos na campaign donations noong 2025. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by I don't know what team, and the work was good. So I said, we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na ito yung example na gusto ng tao. Nakitaan anya ng mga investigador ng Ombudsman ng sapat na ebidensya para kasuhan si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Mataas man o mababa, tatamaan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkulan na pinapanagutan at sinumpaan. Una nang sinabi ni Rimulya na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador sa kabila ng mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para tutulan ito. Bukod kay Marcoleta, nakatakda ring kasuhan ng plunder ang campaign donors at correspondents nito na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Billionaire News.